Okay, so Redmi Note 10S. Ang kukumpleto sa Redmi Note 10 series review natin dito sa channel. Napag-usapan na natin yung Redmi Note 10, Note 10 5G at Note 10 Pro. Pero kung hindi ka pa nakakapili, baka ito na yung para sa'yo. Meron tong MediaTek Helio G95 processor, AMOLED display, 64 megapixel quad camera setup, 5,000 mAh battery at 33 watt fast charging sa halagang 11,990 pesos. Okay, so dating gawi tayo, isang mabilis na unboxing para alam natin yung mga accessories na kasama. Meron tayo ditong SIM ejector, documentations, jelly case, USB Type-C cable na may orange accent, at isang 33 watt charger. So, ito na yung Redmi Note 10S. Onyx Gray ang nasa atin ngayon, pero available din to in Pebble White and Ocean Blue. At personally, mas gusto ko yung white at blue dahil matte finish yung mga yon. Itong gray kasi ay glossy, kaya kung mapapansin nyo, sobrang reflective at halatang halata yung mga fingerprints natin dyan, kaya hanggat maaari, dapat talaga nating lagyan ng case. In terms of design naman, well, magkakamukha lang naman ang lahat ng Redmi Note 10, so hindi na bago sa atin to, pero hindi ko sinasabing masamang bagay yan dahil maganda ang design ng mga Redmi Note 10. Simple, eleganting tignan, manipis lang yung camera module, magaan lang din at curve yung likod, kaya komportable sa kamay. Gawa lang sa plastic itong back cover at pati na rin yung frame. May Corning Gorilla Glass protection yung harap. Hindi nga lang nabanggit ng Xiaomi kung anong klase ng Gorilla Glass, pero ang good news, meron tong IP53 certification for dust and water resistance. So okay lang na matalsikan ng tubig, okay lang kahit i-disinfect natin, wag na wag nga lang nating ilulubog. Now, isa ang display sa mga pinagmamalaki ng Xiaomi dito sa Redmi Note 10S. 6.43-inch AMOLED panel, 1080p, hanggang 1100 nits ang peak brightness, at very responsive din at 180Hz touch sampling rate, which is good for gaming dahil malaking bagay yung responsiveness ng screen para manalo tayo sa laro. Yun nga lang, standard 60Hz lang ang refresh rate nito. Now, personally, mas gusto ko ang mataas na refresh rate dahil nga mas swabing tignan yung mga animations at pati na rin yung pag-i-scroll natin sa phone. Kaya nga lagi kong sinasabi, at hindi lang ako, pati yung ibang mga tech reviewers, na mas mataas ang refresh rate, mas maganda. Pero sana wag niyong isipin na malag ang 60Hz dahil hindi. Smooth din naman ang 60Hz, mas maganda nga lang talaga kapag mas mataas pa. At isa pa, ilang taon na rin tayong gumagamit ng mga phones na naka 60Hz lang, pero hindi naman tayo nagrereklamo dahil nga okay lang naman talaga. Ang problema, sa panahon ngayon nagiging mas abot kaya na rin kasi ang mga phones na may mataas na refresh rate. Kung matatandaan nyo yung Redmi Note 10 Pro na mas mahal lang ng ilang libo kumpara dito, ay naka 120Hz AMOLED na. At malayo yung agwat ng 60Hz sa 120Hz. Kaya para sa akin, ang perfect display sana para dito sa Redmi Note 10S ay 90Hz na AMOLED panel. At least 90Hz man lang sana para hindi gaanong nalalayo sa Redmi Note 10 Pro. Nasa gitna yung punch hole para sa selfie camera. Well, mas okay sana kung nasa kaliwa. Pero honestly, sa puntong to, hindi na ako nababother dyan. Siguro nasanay na ako at sobrang liit lang din naman kasi. Ito na nga yata yung pinakamaliit na punch hole cutout na nakita ko sa isang phone. Hindi rin gaanong makapal yung bezels kaya nagmumukha talagang mamahalin itong Redmi Note 10S. Now in terms of brightness, wala tayong problema. Makikita pa rin natin kung ano yung mga nasa display kahit pa nasa arawan tayo. Matingkad din ang kulay as expected sa mga AMOLED panels. At kung pupunta tayo sa display settings, meron din tayong option para baguhin yung colors. May auto, saturated, standard at pwede rin custom. Depende sa gusto natin. Chinek ko din yung Widevine security level at unfortunately, level 3 lang to kaya kung manonood tayo sa Netflix, SD lang yung maximum playback resolution. Now, hindi ako sure kung dito lang yan sa unit ko dahil review unit lang to na sinend sa atin ng Xiaomi. So kung sakaling may nanonood dyan na nakabili na ng retail unit nitong Redmi Note 10S, paki-comment naman sa baba kung ano yung Widevine security level ng device mo. Now, isang mabilis na rundown lang sa mga features. Meron tayong mabilis at accurate na fingerprint scanner sa kanan, triple card slot sa kaliwa, isang memory card at dalawang SIM cards, may IR blaster sa taas, may headphone jack at naka-dual speakers na rin tayo dito. Hi-res audio certified, malakas yung tunog, maganda yung sound quality for the price, hindi rin gaanong nagva-vibrate yung likod kahit nakatodo yung volume,
At masasabi kong pwedeng-pwede na sa panonood ng movies at paglalaro ng games. At speaking of games, pag-usapan na rin natin yung processing performance nitong Redmi Note 10S. Gamit natin dito ang MediaTek Helio G95, isa sa mga kilalang gaming processors, at pinartneran niya ng hanggang 8GB na RAM at hanggang 128GB na UFS 2.2 storage. Sa Antutu benchmark, nakakuha tayo ng mahigit 329,000 points at mataas-taas yan para sa presyo ng phone na to. Kung hindi ka naman gamer at more on social media ka lang, wala kang magiging problema dito. At okay na okay din for multitasking dahil nga mataas na yung RAM natin. Now syempre, tinest din natin to sa ilang mga games. At good news dahil hanggang ultra yung graphics sa Mobile Legends at meron ding HFR. Stable din sa 60fps at wala akong napansing lags kahit pa may clash. Sa Call of Duty Mobile naman, pwede hanggang high graphics at max frame rates. Bihirang-bihira ang frame drops, so very playable ang CODM dito sa Redmi Note 10S kahit pa sa Battle Royale mode. Now as expected sa Genshin Impact, may mga lags kahit pa sa lowest settings. Pero alam na natin yan, actually hindi ko na nga mai-recommend itong game na to dahil mga high-end chipset lang halos ang nakakapag-run nito ng maayos. Okay, so battery naman ang pag-usapan natin. 5,000 mAh battery, common na yan sa panahon ngayon. At sa paggamit ko, madalas tumatagal to ng 1.5 araw sa isang charge. Again, nakadepende yan sa kanya-kanyang paggamit natin ng phone. Pero kung hindi mo naman gagamitin ng tuloy-tuloy magdamag, sigurado ang isang buong araw na gamitan. Ngayon, kung gamer ka at talagang nauubos mo kaagad yung battery, good news ulit dahil 1 hour and 20 minutes lang fully charged na to from 0 to 100% gamit ang 33W fast charger. Now, pagdating naman sa software, naka MIUI 12.5 tayo on top of Android 11. Magandang UI, kumpleto sa features at pulidong-pulido na rin. May mga special features din tulad ng Game Turbo, floating windows at second space na very useful kung susubukan natin. Yun nga lang, kailangan pa rin talaga nating maglaan ng oras para mag-uninstall ng mga bloatwares. Isa rin ang camera sa mga main selling points nitong Redmi Note 10S. Meron tayo ditong quad camera setup na may 64MP main shooter, 8MP ultra-wide, 2MP depth sensor at 13MP na selfie camera. Mabilis yung autofocus at mabilis lang din mag-shoot. Ito yung mga photos gamit ang main camera, 16MP ang output niyan by default, at makikita nating sharp and detailed yung mga photos at maganda rin ang kulay. Okay na okay din yung ultra-wide camera para sa presyo, malawak at detalyado rin, medyo kapos nga lang sa dynamic range. Tulad ng inaasahan, hindi maganda yung 2MP macro camera. Pero maganda yung edge detection and bokeh effect sa mga portrait shots. At maganda rin yung selfie camera nito. Saktuhan lang yung default na beauty filter, natural ang kulay at detalyado rin, hindi ka mahihiyang mag-post sa social media. Now pagdating naman sa videos, pwede tayong mag-record hanggang 4K 30fps. At panalo din talaga yung quality para sa presyo niya. Yung stabilization nga lang talaga ang problema. Wala tayong kahit anong stabilization sa 4K. So kung gusto mo ng stable na video, kailangan mo pang bumili ng gimbal, or kung wala pang pambili sa ngayon, pwede ring ibaba na lang muna natin yung resolution sa 1080p dahil may electronic image stabilization sa resolution na to.
Ito naman yung video quality gamit ang front-facing camera nitong Redmi Note 10S hanggang 1080p 30fps. At kung mapapansin nyo, sobrang kipot ng viewing angle. Pero yan ay dahil meron tayong electronic image stabilization. Ito yung itsura niya or ito lang yung sakop niya kapag naka-turn on yung stabilization. At ito naman kapag naka-turn off. Okay, so nung una kong nakita itong Redmi Note 10S, sabi ko parang nakikipagkompetensya na yata ang Xiaomi sa sarili niya. Dahil magkakadikit lang talaga ang presyo ng Redmi Note 10 5G, Note 10S at Note 10 Pro. Pero naisip ko rin na maganda rin na in-offer nila sa atin itong Redmi Note 10S dahil ito yung tipo ng phone na saktuhan lang talaga. Kumbaga, hindi natin makikita dito yung mga extra features na makikita natin sa Redmi Note 10 Pro, pero at the same time, hindi rin tayo makukulangan sa halos lahat ng bagay. Yung 90Hz refresh rate lang talaga ang hinahanap ko dito, pero bukod doon, wala na. Maganda yung quality ng display, maganda yung gaming performance, naka-dual speakers, malaki yung battery, mabilis mag-charge, at panalo rin yung camera. So sapul na sapul niya lang talaga yung tamang timpla. Hindi siya kulang at hindi rin sobra. At bago natin tapusin itong video na to, inform ko lang din kayo na nakasale to sa Lazada hanggang July 31 from 11,990. Makukuha na lang natin to for just 10,999 pesos. So mas panalo pa kung makukuha mo sa ganung halaga. So guys, yun lang muna para sa ngayon. Kung nakatulong sa'yo itong video, tulungan mo naman kaming maka 100k subs. Follow mo na rin kami sa aming Facebook at Instagram accounts. Maraming salamat sa panonood at next time ulit. Peace!